Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon po ay andito po tayo sa bayan ng Daraga at eksakto po dito po sa Cagsawa Ruins. Opo. Noong 1587 po hanggang 1595, ang Cagsawa po ay nasa pangangasiwa po ng Kamalig Paris. Opo. At ito naman ang pinakaunang simbahan naman po ay sinunog ng mga Dutch noong July 25, 1636. At ito po ay muling pinatayo ang simbahan nito ni Father Francisco Blanco noong 1724. Ngunit ito naman po ay nasira ng lahar, yung mga bato mula sa mayong bulkino noong 1814. Kaya naging ganito na po ang itsura nito. Napakalaking simbahan po sana to. At yung mga otoridad po naman ng Cagsawa Church ay nagpulong-pulong po sa ligaw noong July 6, 1814 at napagdesisyonan po ng itong Cagsawa ay maging parte po ng Daraga. Opo. At ginugunitan po nga ang pinakaunang sentenaryo nito noong February 1, 1914 sa pamamagitan po ng isang pilgrimage. Opo. Ang tanging natira lamang po nang ito ay magiba sa pamamagitan po ng mga lahar ay itong kampanaryo ng simbahan. At pinagbabawal nga po ang pumanhik dito, pumasok. Ayan. Wala pong hagdan. Opo. Kung mapapansin nyo po ay napakalaki po ng simbahan na to. Opo. Binubuo po ito ng napakaraming poste. Ano? Baka man kung mapapansin nyo po, at kasi hindi ko rin wala po akong makitang bakal. Binubuo ito ng mga bato. Opo. Ano? Kung sa sukat po ay sadya pong napakalaki ng simbahan ito. Lamang ay siguro yung unang mga engineers nung unang panahon ay iba pong materialis yung ginamit. Isa po siguro hindi mawawala yung apog. Opo. At siguro hindi pa na-discover yung paggamit po ng bakal nung panahon na yon. Hindi po natin yung alam yung eksaktong sukat po nito kasi sa loob parang may mga kwarto-kwarto rin, no? Subalit napakalaki po ng simbahan na ito. Tanging mga poste po yung natira nung tabunan po ito nung lahar na galing po sa Mayon Bulkan. Isa na lamang po itong tourist destination sa ngayon, ang Cagsawa Ruins Park. Andito na po tayo sa pinakang likod. At kung makikita nyo po yung mga bintana, butas, yung mga dating bintana. Yan.
sobrang laking simbahan po sana to kung hindi giniba o nagiba ng lahar. At kung makikita naman pa kasi kung mapupuntahan po yung lugar ay wala pong sasantuhin yung mga malalaking bato. Opo. Ito. At ito, mayroon po ditong inilagay na grotto. Saan po yung mga naglalakihang bato. At medyo umakyat po tayo at matanaw. Kung tutusin po, yung sukat po ng simbahan nito ay halos 3 simbahan na po ang pwedeng ipasok. Opo. Sobrang laki po ng area. Ito na po siguro yung pinakamalaking simbahan sa buong Albay. Lamang ay nagiba. Kaya dahil ruins na po ito, ay tinubuan na po ng mga malalaking kahoy. Kasama na po dyan yung puno ng mangga at mga talisay. Opo. Si Mayon po ay nagtatago po sa ulap. Kaya hindi po klarado yung pagka-perfecto niya. Okay po mga kaibigan, maraming salamat at magandang araw po sa lahat.